Breaking news mga kabayan, Iran nakiusap kay President Trump na itigil ang airstrike. Mga leader ng Iran na mayabang biglang napatawag sa White House. Banta ni President Trump sa Iran, kukunin ng Amerika ang kontrol ng Kurd Island at iba pang pasilidad sa langis ng Iran kapag hindi nagkaroon ng peace deal. Isa pang oil tanker na ayaw sumunod sa utos ng US blockade inatake ng US Navy. 2 Hellfire missile ang ginamit upang sirain ang engine room ng barkong kabilang sa Iran Shadow Fleet. Taiwan, hindi easy target. Ipinakita ng Taiwan ang kanilang lakas sa oras na sumalakay ang China laban sa kanila. Japan at Pilipinas malapit nang magkaroon ng pinal na kasunduan upang kilalanin ang maritime boundaries ng dalawang magkaalyadong bansa. China nagalit, ayaw ng China na kilalanin ng Japan ng legal ang West Philippine Sea. Sa araw ng kalayaan ng Pilipinas, ipinakita ng Armed Forces of the Philippines ang mga military assets na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon. Dahil sa ginawang paglunsad muli ng opensiba ng Amerika laban sa Iran, kitang-kita ang tapang ng Pangulo ng Amerika. Kinumpirma ni President Trump na biglang napatawag ang Iran sa kasagsagan ng pagsalakay ng puwersa ng Estados Unidos sa mga infrastrukturang militar ng IRGC sa iba't ibang lokasyon sa Iran. Ipinahayag din ni President Trump sa kanyang social media na wala nang kakayahan ang militar ng Iran na depensahan ang kanilang mga nasasakupan. Banta ni President Trump, nasasakupin ito ang Kurd Island na isa sa itinuturing na oil hub at iba pang mga infrastruktura ng langis ng Iran sa hinaharap katulad na nangyari sa Venezuela. Dahil dito, mukhang biglang natauhan ang mga leader ng Iran. Agad na ipinahayag ng Iran leaders na handa silang makipag-deal sa Amerika. Ito yung sinasabi natin mga kabayan, kapag nararamdaman na ng kalaban, natalo sila, sabay sabing ceasefire muna. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. We have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. Akala ng Iran, tapos na ang Amerika. Isa pang oil tanker na kabilang sa Iran Shadow Fleet ang sinalakay ng puwersa ng Amerika matapos sinubukan itong tumawid sa Gulf of Oman. Dala ang maraming langis. Nitong ika-10 ng Hunyo taong kasalukuyan, ang MT Javelin ay tinarget ng US fighter jet na naglunsad ng 2 Hellfire missile kung saan tinamaan ang engine room ng nasabing barko. Nangyari ang insidente matapos ang paulit-ulit na babala at radio communication ng US forces sa kanila. Ito na ang ika-9 na barkong sinira ng Amerika. 135 barko naman ang sa kasalukuyang kanilang hinarang at pinabalik matapos sumunod sa direktiba ng US blockade. Taiwan, ipinakita sa China ang kanilang taglay na lakas sa depensa. Hindi basta-bastang isusukop ng Taiwan ang kanilang kalayaan laban sa China sa oras ng digmaan. Vessel Shanghai Voyager. Vessel Shanghai Voyager. This is Taiwan Coast Guard CG-611 calling. This area is the maritime zone of Taiwan. China has no sovereign rights and no jurisdiction here. Maintain your normal navigation. There is no need to respond to broadcasts of Chinese government vessels. If you need any assistance, please immediately contact Taiwan Coast Guard vessels via radio or other means of communication. 海巡洞6，中国海巡洞6，这里是海巡署长滨舰广播，这里是中华民国台湾专属经济海域，中国没有管辖权，请不要骚扰航行船只。中国海巡洞6，中国海巡洞6，这里是海巡署长滨舰广播。这里是中华民国台湾专属经济海域，
中国没有管辖权，请不要骚扰航行船只。 Japan at Pilipinas sisimulan na ang negosasyon para sa delimitation ng maritime boundaries ng dalawang bansa. Ito ay kung hanggang saan ang mga hangganan ng exclusive economic zone at continental shelf ng dalawang bansa. Ito ay magiging batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at international jurisprudence. Layunin ng dalawang magkaaliyadong bansa na magkaroon ng legal na pagkakakilanlan ang kanilang maritime zone. Galit na galit naman ang China mga kabayan at tutol ito sa gagawin ng Japan at Pilipinas. In response to Japan and the Philippines' unilateral announcement of launching maritime boundary delimitation talks regarding waters east of China's Taiwan Island, the Chinese Foreign Ministry has repeatedly made clear its firm opposition. We urge Japan and the Philippines to immediately cease their illegal acts of infringement and provocation. If they insist on going down the wrong path, they will only bring consequences upon themselves. China will take resolute and forceful measures to safeguard its territorial sovereignty and maritime rights and interests. Ngayong 12 ng Hunyo taong kasalukuyan, bilang pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas, ipinarada ng sandatahang lakas ng bansa ang mga pangmalakasan nitong military assets kabilang na ang Ascod Sabre Light Tanks, Atmos 2000, self-propelled howitzer at Philippine Spider Air Defense System upang ipakita ang bagong lakas ng Pilipinas na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon. Ating pamahalaan. Nangunguna rito ang Sabre 105mm light tank mula sa ating Philippine Army na nakadisenyo upang makapagbigay ng mataas na antas ng mobility, firepower at protection para sa ating kasundaluhan. Sumisimbolo ito ng kahandaan, lakas at determinasyon sa pagtatanggol ng ating bayan at soberenya nito. Natutunghayan naman natin ang Atmos 155mm self-propelled howitzer. Uri ng artillery asset na long range, mabilis na gumalaw, nakakabit mismo sa truck na may mataas na mobilidad, mabilis na i-deploy, maikling oras ng pagtugon at maaaring gamitin sa lahat ng uri ng lupain. Sumusunod po ang search and rescue team mula po sa ating Philippine Army. Ang ating hukbong hipapawid ng Pilipinas ay gumagamit din ng unit, ang Spider Surface-to-Air Missile Defense System na 960th Air Missile Defense Wing na idinisenyo upang protektahan ang mga critical na lugar laban sa banta mula sa ating himpapawid. Ang TPS-14ME ay mobile at long-range na air surveillance radar system ng 580th Aircraft Control at Warning Wing. Dinisenyo para sa mabilisang pag-deploy at madali ang transportasyon. Laban Pinas.